Hello po, ito po ulit si Mami Rosie Magbitang at gagawa po ako ng bibingkang malagkit. Ayan po at naglagay na po ako, nagsinain ko na po yung malagkit sa isang kaserola, bali kalahating kilo lang po siya. At pagkasaing po, ayan at nilagyan ko na po sa isang kawali ng na yung kanin pong malagkit na sinain ko, nilagyan ko po ng konting gatas at konting coco mama na gata. Pero mas maganda po talaga yung purong gata o yung niyog talagang gagatain mo. Konti lang po ito. Tapos yung kanina po sa lanera po, naglagay lang po ako ng dahon para sa ilalim para hindi po siya manikit. Pero pwede din po na wala pong dahon. Kasi nung kumakain po kami, sumasama po yung dahon. Basta lalagyan lang po ng konting mantika sa ilalim, sa lanera. Ayan, at tinahalo-halo ko lang po siya hanggang sa magsama-sama po yung flavor niya. Nilagyan ko din po siya ng konting asukal. Asukal pong segunda, pwede din po ang puti. Yan. Sinahalo-halo ko lang po siya. Yung para makunat-kunat din po siya, para medyo masarap po siya at malinamnam. Ayan po. At pagkahalo ko po niyan ay yung sauce naman po mamaya ang gagawin ko. Ayan. At okay na po siya, oh. Kumbaga na-absorb na po nung malagkit na kanin yung mga nilagay kong ingredients na condensed at yung asukal. Yan po. Maganda po sa non-sticky na kawali ihahaluin para po hindi po siya manikit. Saka po yung gantong pang sandok, hindi po yung shensi kasi naninikit po. Maganda po yung gantong pansandok niya o gamitin na spatula. Yan po, at ilalagay ko na po siya sa lanera. Ayan po. Lalagay ko na po siya sa lanera. Bali, kalahating kilo po, 3 lanera lang po ata yung nagawa ko. Ayan po siya. At ilalagay ko na po siya. Ayan. Maraming salamat po sa mga nanonood ng aking YouTube channel. At medyo matagal po uli ako bago nakapag-upload ng video. Ayan. Kasi puro lang po ako reels. At lang po kasi medyo sandali-sandali lang o yung short time lang po kasi yung mga na-upload ko sa reels. Kaya hindi ko na po na-upload yung iba sa video. Ayan. Ayan po siya. At pagkatapos po niyan, pagka nalagay ko na po siya ay ko na po siya. Gagawa na po ako ng sauce. Ayan po. Medyo mahirap po talagang gumawa nito. Bali, isasaing mo na po. Tapos, ihahaluin mo pa. Pagkatapos po, gagawa ka pa ng sauce. Tapos po, isasalang mo pa sa oven. O kaya po ako po sa turbo ko po siya nilagay. Pero masarap po siya. Pag po siya, masarap po siyang kainin. Saka mahal po yung mga ingredients, kaya po mahal din po yung mga bentahan ng mga kaning bibingka o bibingkang malagkit. Yan po. Pero okay din po yung sariling gawa kasi po yung tamis po niya, yung natatansya nyo po, na i-adjust nyo po kung gusto nyo matamis o gusto nyo yung medyo hindi masyadong matamis. Ayan, nakalima po pala akong lanera. Ayan po, oh. Tapos nilagyan ko na lang po sa ibabaw ng oil. Ayan, at magluluto naman po ako ng sauce. Bali, gatalan din po na repack yung aking ginamit kasi wala po akong nabili ditong niyog. Ayan, pero mas maganda po talaga yung niyog na talagang fresh na gagatain mo unang gata. Kasi marami pong makukuhang gata sa unang gata, tapos malinamnam po siya. Ayan, nilagyan ko din po siya ng kalahati lang po sigurong condensed milk yung nilagay ko. Ayan. Yan, tinahalo-halo ko lang po siya hanggang sa lumapot po siya. Ayan. At naglalagay din po ako dito ng konting ayan, siguro mga 4 tablespoon of sugar ko nilagyan.
tas titikman-tikman ko na lang po siya kasi meron din po kasing contents yung nakakapagpatamis. At naglagay din po ako ng 1 teaspoon of black coffee para nababalance po niya yung kanyang lasa, yung tamis, tapos medyo konting pait para masarap po siya pagka nasunog po yung ibabaw niya. Pag tinurbo ko po siya para masarap po siya. Ayan, balance po yung kanyang lasa. Ayan, na tinutunaw-tunaw ko lang po yung kape niya. Tapos yung iba po, naglalagay din po ng itlog para po mas lalo pong masarap. Bago po hanguin, pagkapatay po, tapos po, lagay na po yung itlog para hindi naman po siya mamuo pagka buhay pa yung apoy. Pagkapatay po, saka po lalagyan ng itlog. Ayan, babatiin po yung itlog, tapos yung lalagyan po. Tapos, lalagyan din po ng keso. Kung gusto niyo po, lagyan niyo din po ng keso. Pwede din po. Para, maging balance po lalo yung kanyang lasa. Ako naman po, butter po pala yung nalagay ko. Ayan po. Nilagyan ko po siya ng konting butter. Ayan. Kanya-kanya naman po tayo ng mga recipe. Yung iba po na nakikita ko sa YouTube, iba-iba pong recipe o yung mga nilalagay nila, saka yung pamamaraan ng paggawa nila. Pero masarap po yung sa uling, yung talaga pong bibingka, yung sa ibabaw po yung sunog niya, sa ibabaw po yung baga niya. Pero okay na din po siya. Ayan. Tapos lalagyan ko na din po siya sa ibabaw. Ayan po. Ayan po siya. I-individualin ko na po siya sa 5 lanera. Ayan. At pagkatapos po niyan, ituturbo ko na lang po siya, yung masunog lang po yung kanyang ibabaw. Para masarap po talaga at maging bibingka po talaga siyang malagkit. Isa po yan sa mga paborito naming mga kakanin. Minsan po bumibili na lang po ako pagka gustong kumain. Pero iba pa rin po talaga yung gawa nyo. Ayan, gawa natin. Talagang mas maganda at mas masarap po yung sariling gawa. Ayan. At ito na po siya. At pagkatapos po niyan ay isasalang ko na po siya sa turbo. Sa turbo ko lang po siya, ayan, sinalang. At wala po kasi kung oven. At masunog lang po yung ibabaw niya. Okay na po siya. Ayan, at nakaluto ako ng 2. Ayan po siya. At pagkatapos po niyan ay papalamigin lang po siya. Tapos kakainin. Masarap po yung mainit-init po siyang kakainin. Ayan na po siya at nakaluto na po ako. Ayan po. At ito po pala yung niluto ko naman ngayon. Gata naman po yung niluto, yung sinahog ko, yung pinang-ano ko dyan. Talagang purong gata po siya yung pinang-ibabaw ko. Saka po yung pinansaing ko po ay purong gata. Okay, sige po. Thank you po.